Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ito mga karibin natin, katapusan na. Cabrala Files ilalabas na. Nako, PBBM Martin Rimulya nataranta. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So mga kabayan, bago po natin simulan to, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, libre lang po ang mag-subscribe mga kabayan at palike na rin po ng video ito. At ito mga kabayan, simulan po natin dito. Nako, may banta sa seguridad. Okay? Sabi po ni Representative Leandro Leveste. Sabi po dito, pag pumanaw na ako, nagbigay ako ng instruction na ilabas ang buong Cabrala Files. May kondisyon pala no para ilabas itong Cabral Files mga kaubayan. At ang kondisyon nga ay kapag nagurgur na siya or nagurgur itong si Yuse Cabral at ilalabas itong Cabral Files na ito. Gaano po ba talaga katindi itong Cabral Files na ito? Diba? At hanggang saan aabot yung mga personalidad no na involved dito sa Cabral Files na ito. Ito, pakinggan po natin mga kabayan si Congressman Leveste no para mas maunawaan po natin kung ano ba talaga itong Cabral Files na ito. Ito, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Inamin ng isang kongresista na buwis buhay ang nilalaman ng Cabral Files. Mga dokumentong iniwan ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gaano nga ba kalawak ang saklaw ng mga papeles na ito? Si MJ Mondihar sa report. Nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers, and then nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Bahagi ito ng paliwanag kung paano napunta kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga dokumentong hawak ng yumaong si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Leviste na alam ni Public Works Secretary Vince Dizon na may kopya siya ng tinatawag na Cabral Files. At nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince at tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral. At nakiusap po ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. Sinabi na nilalaman ng Cabral Files ang master list ng mga politikong nagpasok na insertions sa flood control projects sa 2025 budget. Ayon kay Leviste, kasama sa listahan ang pangalan ng ilang government secretaries at undersecretaries na sinasabing nakatanggap ng kickback mula sa mga anomalya. Kong, gaano kalaki itong Cabral Files? Ilang gig? Mga 17,000 plus rows ang mga projects sa 2025 National Expenditure Program at may iba pang mga tabs. Hindi ko po na analyze actually yung buong file pa. At tama ka po, kailangan mo ng mabilis na computer para ma-process po lahat ng data. Ayon sa kongresista, hihintayin muna niya kung maglalabas ng sariling kopya ng Cabral Files ang DPWH. Inamin din ng batang mambabatas na delikado at buwis buhay ang nilalaman ng mga dokumento at kung sakaling may mangyari sa kanya habang inilalantad ang issue, may iniwang mensahe si Congressman Leviste para sa publiko. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral Files. Para sa Ayun, siya pala ang nag-ano. Di ba? Sabi pala dito, si Representative Leviste pala mga kaubayan ang nagsabi na pag pumanaw siya ay ilabas ang Cabral Files. Nako, wag naman po sana. Ngayon yung ilabas habang buhay pa po kayo kasi magiging useless yan eh. Whether buhay ka or hindi. Diba?
Isa ganun pa rin naman ang kalalabasan eh. Diba? Mga kababayan, kaya dapat, kaya nga sabi ng iba eh, di ba? Sa nangyari po kay Yusek Cabral, dapat kayong may mga alam, habang buhay pa kayo, isiwalat nyo na. Wag nyo nang antayin pa. Wag nyo nang antayin pa. Aantayin nyo pa ba na maguruguro na kayo bago nyo ilabas yan? Naku naman po, napakalaking pagkakamali niyan. Diba? Napakalaki pong pagkakamali niyan, mga kababayan. So ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. Dahil papasadahan din po natin ang isang video na kung saan, eto po yung pangako ni President Bongbong. Saka nga pala, mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy ito, no? Advance happy Christmas po sa inyong lahat. Mamayang gabi na po yan, mga kababayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Alright, dahil nga Pasko na mamayang gabi, balikan nga natin itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Eto po, pakinggan nyo, mga kababayan. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President. Palagay ko, hindi palagay Ulitin ko, natin, alam ulitin. ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President. Palagay ko, Ang sarap-sarap pakinggan, no? Kung tinutupad lang, 'di ba? Nasaan na ba yung mga hindi magme-Merry Christmas? Parang si Diskaya lang yata ang nakikita natin. 'Di ba? Yung iba, wala naman tayong nakikita na nakulong. Nagurgur meron, pero nakulong wala. 'Di ba? So ganito po, mga kababayan, ang sistema ni President Bongbong Marcos Jr. Advance kung magsalita, advance kung mag-announce, kulang naman po sa gawa. Diba? Kulang po sa gawa eh. Mas maganda pa nga kung kulang ka sa salita, advance ka sa gawa. Diba? Yun ang mas magandang leader. No? Para sa akin lang ewan ko po para sa inyo, kung natutuwa kayo dito sa mga nangyayaring ito, good job para sa inyo, di ba? I mean, dapat kayong magsaya. Pero wala naman po tayong nakikita, kaya malungkot po tayo, mga kaubayan. Di ba? Ay nako, kailan kaya to magbabago, no? Sabay-sabay nga tayo, mga kaubayan, mag-wish ngayong bagong taon. Ano bang i-wish natin ngayong bagong taon? Kung kayo po ang bibigyan ng isang wish para kay President Bongbong Marcos Jr., ano po ang wish ninyo kay President Bongbong Marcos Jr.? Ayan, i-comment nyo na lang, mga kaubayan. At pasadahan din po na, eto, President Bongbong Marcos Jr. pala, mga kaubayan, ay hindi mag-Christmas break. Marcos skips holiday break to review 6.793 trillion national budget. Ayon po yan sa Billionaire News Channel. President Ferdinand R. Marcos Jr. is skipping the holiday slow down as Malacanang braces for a high stakes review of the proposed 6.903 trillion 2026 national budget, with Congress racing to ratify the bill before year end. Ayan, mga kabayan, hindi na nga talaga mag-Christmas party si President Bongbong Marcos Jr. Di kami makapaniwala dyan, President Bongbong Marcos Jr.
Bakit? Kung wala ngang Pasko, panay kayo sa party-party, ngayon pa kaya? Diba? Sino bang pinaglololoko ninyo? Yeah. Sino po bang pinaglololoko ninyo? Alam naman po ng lahat kung saan kayo magaling, di ba? Sabi po ng ating mga kabayan, checking if his son made a correct budget insertion. Oo nga. Review is not enough. Comprehension to apprehension are far more important. The budget could be tricky. It takes someone smart to discover the hidden. Kaya nga mga kabayan, no? Hanggang review lang sila. Maybe they comprehend it, mga karbi natin, no? At talagang pinag-aaralan nila. Sabi nga dito, it takes someone to discover the hidden, no? So, ang problema dito, kulang yata sila sa mga tauhan ng mga matatalino. Ay, nako. Sabi po dito ni Lia Garcia, sabi po para ingnon the working president. Charis, kung nga para sabihin na talagang you are the working president. Where in fact, that is the reverse, no? Of what's happening, no? Ika nga, I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Yeah? Then many months later, boom, yun, galing, ang galing talaga. Siguro ko may ibibito yan, mga kabayan. Oo nga, siguro ko may ibibito yan, mga karibi natin, para sasabihin naman, I reviewed it, I analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Para there is in some way na mayroon po silang dahilan. Stay ka lang. Bakit nagkaganyan yan? Nagbito naman ako. Diba? Binito ko naman itong budget na ito. Kaya ibig sabihin, pinag-aralan ko kasi may binito ako di ba? Hindi po ganoon. Hindi ibig sabihin na binito mo ay lahat ay pinag-aralan mo na. Di ba? Lahat ay sige nga, ganito na lang mga kaubayan. After pong ma-review ni President Bongbong Marcos Jr., no? Sana ganitong nangyayari sa atin, no? Sa buong bansa. Okay? After ma-review, after ma-analyze, at nagbito nga siya, sana magkaroon po ng proper forum, no? To ask President kung ano ba talaga yung napapaloob doon sa, kung talagang pinag-aralan niya, talagang review niya. Magkaroon ng parang Q&A, di ba? Question and answer portion, okay? Kung saan makakapagtanong ang mga matatalinong Pilipino, okay? Kay President Bongbong Marcos Jr. without seeing the budget. Kasi review niya no? Tatanungin siya ngayon, Mr. President, sa ganito, sa PhilHealth, kumusta? Ganito. Kung talaga bang pinag-aralan niya. Kasi baka mamaya natutulog lang ito. Diba? Mamaya naglasing-lasing lang kayo. Mamaya pala nagparty-party lang kayo. Tapos sasabihin nyo, I reviewed it, I analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Ay, nako po. Mahirap ng paliwalaan yan. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.